ayun guys, i-discuss natin yung ano to, yung bago tayo mag 3v3, yung honest review ko for ano tawag dito, MU Monarch. Okay, sa umpisa hanggang late game, which is yung sa atin is nasa bandang late game na tayo. Okay, so nung nag-start ako dito sa MU Monarch guys, okay siya. Okay, so pakonti-konting TU, pakonti-konting ganyan. Okay, hanggang sa time na lumabas na tong arrival pets na to. Okay, which is for me, hindi makukuha to ng mga free to play. Okay, hindi makukuha ng mga free to play players. So which is very negative on my part. Okay, so nakikita ko. Okay, very unfair. Okay, why not gumawa sila ng paraan para makuha rin ng mga free to play itong mga to. Okay, kahit mahirap guys. Pag free to play ka, paghihirapan mo rin dati, at least makukuha nila. Okay? At least, 'di ba? Yun lang yung sa akin. Okay? Para sa mga free to play. Mas maganda gumawa sila ng paraan para makuha rin ng free to play. Isa pa, guys, okay? Itong mga nakaraang the past few months, yung mga event ni Monarch, like yung Halloween event and even yung Christmas event natin is puro top up, okay? And there's no way na makuha ng free-to-play players yung there's no way na makuha ng free-to-play players like yung mount ng mga yun, okay? Yung mount or even yung ibang items niya on the span of that event, which is I think 5 days. Okay? Mahirap talaga kunin yung like yung mga gingerbread, yung mga yan. Mahirap talaga kunin. Isa pa, paano makukuha yun kung pumasok ka sa dungeon, hindi naman pala solo. Okay? Hindi mo naman pala solo. Paano pag pumasok yung ibang players doon? Pumasok ka rin doon. Sayang yung, kumbaga yung attempt, I mean yung key, diba? Ganon siya. Mahirap talagang kunin. Okay? So, yun yung sa akin sa mga event nila. Hindi siya maganda for free-to-play players, which is most likely karamihan ng players dito is free-to-play. Okay? Free-to-play. Hindi ako against sa mga way na nag-top up or what. Okay? Pero para sa akin, still gawaan sana ni Monarch ng paraan para makuha rin ng mga free-to-play players like itong mga to. Okay? Kasi guys, bakit sa late game? Bakit sinasabi ko hindi na maganda sa late game? No chance na makahabol ang free-to-play players. Dahil pag naipon guys, ito, papakita ko sa inyo Papakita ko sa inyo. Pet. Ito na yung pet natin dito. Style. Okay? For me, ito guys For me, ito. Okay? Sa pet. Ayan guys. No chance na makukuha to ng free-to-play players. And pag naipon ko guys, ang laki nito. Ang laki. Ang laking tulong nito. Ito, kunyari ito, PvP damage reduction, 5%. PvP damage bonus, 5%. Okay? So ito, damage reduction naman, 10%. So 10% na yung damage reduction ko agad. Plus ito, dito sa apat na to guys, less 10% damage reduction na ako, plus 10% damage bonus na ako kaagad. Okay? Nakuha nyo? Nakuha nyo yun? And then, kapag naipon to guys, ayan, pag naipon yan, ang dami yan guys, at marami akong hindi pa nakukuha. Sobrang dami kong hindi nakukuha dahil hindi na tayo nagta-top up, diba? Ever since na konti-konti na lang mula nung nakuha natin itong 4th gen na wing na to. Okay? So, yung damage reduction ko versus sa mga free-to-play players, yung damage reduction ko and even yung damage bonus ko, pag naipon yun, malaki. Sobrang laki. Okay? Yun yung sa late game na parang ayokong mangyari. Okay? Siguro pwede nilang gawa ng paraan. Yun nga, sabi ko, gawa nilang paraan para makuha rin ng free-to-play players. Kahit medyo mahirap siya, at least there's a chance na makuha and dagdag sa stats rin nila. Okay?
So, dito nakukuha yun guys. Ayan, so dito sa arrival pets. Ayan. Hindi ako against sa mga nagtatak up or what. Gusto ko lang guys maging, kumbaga, fair yung game na makuha rin ng mga free-to-play players. Ito. Okay, kahit mahirap. Okay. Isa ko pang review guys sa late game. Okay. It's most of this na sasabihin ko guys regarding sa top up players versus sa free-to-play players. No? May mga nakikita na kasi akong ang dami. Okay, lalo dun sa page ng MU Monarch, sa page group, I mean. Yung nakabot, mga nakabot sila, and then parang masisira parang mukhang masisira yung game dahil dun. Okay. Ang hirap lang kasi most ng account nila is nasa Sanctuary or nasa VIP, ganyan. And then, yun ngayon, parang pusang nagpa-farm. And then, syempre, makakabenta sila, mga ganyan-ganyan. Okay. Teka lang guys, hindi maya-maya akong basta ng mga comments nyo, isa-isahin natin. I-review ko lang muna yung sa ano. Nung sa early game, okay pa guys eh. Okay pa. Hanggang sa akin, yung dumating lang ito, dun na talaga ako na parang, oh no, sabi ko. Talaga ang laki ng pagkakaiba. Okay? And of course, dito kasi, yung mga spender, syempre, ang daling bumili ng, ayan, kunyari ito, Duel of Life, okay? And bibili sila makapag-upgrade. Okay? Ako, last couple of days, guys, kung mapapansin nyo itong titans ko, guys, hindi na nagbabago. Dahil, most likely, sa lahat ng enough ko, siguro nasa 5,000 na bless na yon, tapos 2,500 na soul. As in talaga, walang pumasa ni isa. Okay? Hindi ko minansanan yun guys ha, hindi ko minansanan yun, kinonti-konti ko yun na ano, kapag nakaabot ako ng 1,000 pieces, mag-upgrade ako, and then pag nakaabot ako ng 1,000 pieces na naman, upgrade na naman. Ang hirap i-upgrade. Okay, yung chance is very like, hindi naman yata tama yung, kunyari sabi yung 50% chance, pinalo mo ng ilang beses, puro bagsak, kunyari, dire-diretso yung 10 bumagsak, hindi na 50% chance yun, it's been like lower na yung chance. Kaya isa pa dito guys, yung manipulated nila, yung drops, manipulated nila yung experience. Okay, yung EXP na nakukuha. Okay? Meron yung time before, siguro hanggang 500 ako. Okay pa yung mga drops. After nun, sagad, grabe. As in, wala na talagang makuhang drops pa, ilan-ilan lang. Pa-ilan-ilan lang yung nakukuha nating drops. And that goes for other players din. Siguro meron iba siniswerte pa rin, pero ewan ko lang. That's for me. And even yung EXP, experience level. Kumbaga, napupuno na, for example, napupuno na yung sa 500 map. Bigla nilang itataas yung EXP, ita-times 2 nila or times 2. Like, kahapon, nag-times 2 na sila ng experience sa 550 pataas. Okay? So, ang mangyayari dito guys, makakahabol ngayon yung mga kumbaga yung mga napag-iwanan ng level, okay? Makakahabol sila. And for me, yeah, it's good. It's a nice magandang tinaas nila para makahabol yung iba. Pero meron din akong mga nakuhang complaint na nako, paano naman sa mga gumastos ng ganito, 'di ba? Doon nagkakatalo eh. So magiging magkaaway talaga diyan yung mga free to play or yung mga napag-iwanan ng level versus yung mga gumastos. Okay? So manipulated nila yung experience at saka yung drop. Okay? So yun yung mga kumbaga honest review ko for Monarch. At the end, late game, talagang hindi makakahabol ang free-to-play players kahit gaano kayo kahirap maglaro. Okay? Hindi ko sinisira ng MU Monarch or what. Yun ang nakikita ko. That's on my opinion. Okay? And, of course, marami rin nagsasabi ng mga subscribers natin yan. Salamat sa inyo guys. Ayan. So, tutulungan nyo rin ako. Okay? So, yun lang yung para sa akin guys. And then,
isa pa dito nga pala, yung paggamit nila ng videos natin to advertise without permission. That's stealing kasi eh, 'di ba? That's copyright sa totoo lang. And then hindi ko lang pinopost dahil ayoko rin naman na kumbaga mag-ano si Monarch. Pero like magbigay man lang sila ng konting benefits for what. Kaso wala eh. Walang nangyayari, and then delete lang nila, and then makakita na naman ang subscriber natin, isasend na naman sa akin, and then alam nyo yun, sa Monarch puro kabig sila. Okay, kabig. Lugi kahit saan mo tignan ang players. Okay, lugi. Even yung mga binibigay nila compensation, which is napaka walang kwenta, 2 soul, 2 flesh, yung pagpadagdag ng dun sa storage natin, mga ganyan. Ano ba naman yun, di ba? Napaka walang kwenta. Imbis na matuwa ka, maiinis ka lang lalo. Anong gagawin mo sa 2 pirasong bliss, sa 5 pirasong bliss? Diba? Napaka-walang kwenta. So, ayun. Yun lang yung honest review ko for Monarch. Yung mga nagbabalak maglaro dyan ng MU Monarch, tingnan nyo na kung anong-ano. Kung talaga bang gusto nyo maglaro, diretso ninyo. Kung mag-PU kayo, or play, mga ganyan. I-check nyo na. Pero at the end kasi guys, sobrang laki talaga ng gastos dito. Lalo kapag hindi ka marunong tumiskarte, like yung wala kang farmers, mga ganyan. Okay. Talagang malaki. Okay. So, that's for my own opinion and opinion din ng ibang subscribers natin. Okay. Isa pa guys na hindi makukuha ng free-to-play players is eto. Itong Archangel pagtsatsagaan to eh. Pero itong mga to, yan, hindi nyo rin makukuha to, which is negative din for free-to-play players. Glorious, makukuha nyo to lahat. Okay. Ito, makukuha rin to. Pero yung last niya kasi, yung huli niya, parang mapipilitan kang, parang kumbaga no choice ka na mag-spend ng dias para lang makumpleto mo to. Ganon siya, okay. Yun yung yan yung prayer set. Ito yung pagdating ng 450, wala sa 450 map yung wala sa 450 to 500 map to 449 map yung monster na kailangan para makompleto to. Nasa 500 map siya. So either kompletuhin mo yung VIP mo, itaas mo yung VIP mo, or mag-spend ka talaga ng dias. So that's another negative part para sa akin na no. And itong mga to, okay, sa Kihoni set, yung mga damage reduction, yung mga yan. Okay, damage reduction. Puro damage reduction kasi itong sa akin eh. Ayan. Archangel, makukuha naman to. And of course, yung mga set na dinalabas nila sa mga event. Ayan. So, yun pa yung isa kong concern, no? Na dun sa review natin. Kasi makukuha yan guys dito sa may dito sa may time pack yung lumalabas dito na 1 araw lang. Tapos ang mamahal pa. Okay, doon yung makukuha yung, for example, ito. Yung Rosy Tear, itong Ever Frost Heart, at saka yung Angel Crystal. Ayun, so there's no way na makukuha ng free to play to unless mag-top up siya. Or bumili siya ng dias sa game mismo. Kumbaga parang ganon siya. Okay, so yun yung isa pa. In short, boss, pay to play para lumakas. May opinion lang. In the long run, Sir Rex, ganon yung nangyayari. Okay? In the long run, ganon nangyayari. Kino-konti-konti ni Monarch ilabas yung yung mga master talent, yung mga babayaran doon, like bibili dias at para hindi siya yung parang kumbaga ka-start mo pa lang, dahil mo na agad iniisip na i-upgrade, ganto. Pero at the end, guys, yung for me, yung parang pinaka-goal nila, ano yan, negosyo yan, is kumita talaga, okay? But still, they have to be like very fair with the players, okay?
Ayun. Oo, tulad ng footprint sa event ngayon. Sana ganun. Ayun, sabi nga ni Sir Rojas. Makukuha yan sa free-to-play, sir. Sell sila MUC. Yun nga lang, matagal talaga. It takes time. Ayun, sabi nga ni Sir Mac TZ. Ganyan, sir, yung gawain ko, sir. Before, kaya ako nakapag-TU ng ganun kalaki. Sir Mac TZ, oh. Ayan, sell sila MUC para pangbili ng ano, pang top up. Okay, sabi ni Sir, oh boss, tapos di pa kaya ng most free to play yung 450 event, IMAP event. Oh, ganun nga sir, kaya sabi ko sa inyo, sana man lang gawan nila ng paraan para to support lang rin, to show their support para sa mga free to play players. Okay. It's a very very small thing na gagawin nila yon para sa free to play players. Yun lang rin naman yung pinaglalaban ko dahil alam ko guys yung hirap ng free to play. Ganyan. Yung sabi nyo, hindi posible kasi ganyan ka naman na ano. Hindi, alam ko dahil yung gap ko sa ibang players. O sabi nyo, malakas itong sa akin, itong character. Pero hindi guys. Hindi. Sakto lang to. Nasa sakto pa lang to na level kumbaga. Okay. Ayun guys, so that's it Pansit. This is it Pansit. Thank you sa mga nanonood. Guys, yung mga hindi pa nakasubscribe, baka naman subscribe kayo sa Facebook, subscribe rin kayo sa YouTube channel natin. Konting tulong lang. Ayan. May binibenta pa lang. Anyway guys, thank you so much. RP nga pala from S1025 logging out. Thank you.